What's up, KG? Kapag may extra kang 1,000, saan mo ilalagay? Lahat ba sa investment o lahat sa emergency fund? Kapag mali ang sagot mo, baka isang emergency lang, ubos lahat ng pinaghirapan mo. Pero may simpleng paraan para hindi ka mamili. Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo ba kung ano ang pinaka-common advice sa mga nasa 20s? Pag-invest ka na agad. At totoo naman yun. Pero may problema. Marami nagsisimula mag-invest, wala namang emergency fund. Kaya kapag may nasirang cellphone, nagkasakit, nawalan ng trabaho, ang unang binebenta, investment. At doon nagsisimula ang cycle. Sisimula, titigil. Sisimula ulit, titigil ulit. Hindi dahil pangit ang investment, kundi mali ang pundasyon. Kaya ang tanong, paano ba talaga hatiin ang ipon sa emergency fund at DCA? Maraming tao ang iniisip, investment ang nagpapayaman. Pero ang totoo, consistency ang nagpapayaman. At posibleng maging consistent. Kapag bawat emergency, kinukuha mo ang pera sa investment, imagine, nag-i-invest ka ng 500 kada linggo. After 6 months, may naipon ka. Tapos biglang nasiraan ka ng motor, wala kang emergency fund. Anong mangyayari? Withdraw lahat, balik ulit sa umpisa. Hindi dahil mali ang DCA, kundi wala kang safety net. Real talk. Hindi exciting ang emergency fund. Hindi siya lalaki ng times 10. Hindi siya viral. Pero siya ang dahilan kung bakit hindi ka mapipilitang magbenta ng investment mo sa maling oras. Pero teka, kung emergency fund muna lahat, kailan ka naman magsisimula mag-invest? Diyan pumapasok ang balance. Simple lang, hindi ito investment, hindi ito pagpapalago. Insurance ito ng sarili mong buhay. Kapag may emergency, hindi ka uutang. Hindi ka mangungutang sa kaibigan. Hindi mo gagalawin ang long-term investment. Sample, nawalan ka ng trabaho. May 3 hanggang 6 na buwan kang gastos. Hindi ka nagpapanik. Hindi ka napipilitan tanggapin ang unang trabahong makita. May oras kang pumili. May malaking advantage yun. Karamihan sa financial mistakes, hindi nangyayari dahil tamad ang tao. Nangyayari dahil desperado sila. Pero kapag puro emergency fund lang, may isa ka ring mamimiss. DCA o peso cost averaging. Simple lang. Parehong halaga, regular na ini-invest. Kahit bumaba o tumaas ang market, hindi ka nanghuhula. Hindi ka naghahabol. Disiplina ang binibili mo. Halimbawa, may 200 ka kada linggo. Hindi mo iniisip kung perfect timing. Tuloy-tuloy lang sa mahabang panahon. Mas nagiging habit ang pag-i-invest. Hindi prediction, habit. At yun ang mas mahalaga. Pero paano kung limitado lang ang sweldo? Ito ang gusto kong marinig ninyo. Kung nagsisimula ka pa lang, pwede mong gawing goal. Mas malaking porsyento muna sa emergency fund. Halimbawa, may 1,000 ka kada buwan. Pwede mong ilaan ang halos karamihan sa emergency fund. At malit lang sa DCA. Kapag nabuo mo na ang target emergency fund, unti-unti mong ilipat ang mas malaking bahagi papunta sa DCA. Bakit? Kasi habang wala ka pang emergency fund, mas mataas ang chance na maputol ang investment journey mo. Pero kapag may safety net ka, mas kaya mong maging consistent. At sa investing, consistency ang pinakamalagang asset, hindi laki ng unang investment. Kung tatanungin mo ko, hindi ko i-recommenda na all-in agad sa investment, lalo na sa zero emergency fund. Oo, baka may maiwan kang gains, pero may malaking risk. Baka mapilitan ka magbenta kapag may emergency. Mas gusto kong mabagal, pero tuloy-tuloy, kaysa mabilis tapos mawawala rin. Anong strength ng strategy ng DCA? May peace of mind, hindi ka madaling mataranta, mas tumatagal ka sa investing habit, mas kontrolado mo ang emosyon. Ang weakness nito, mas mabagal ang paglaki ng investment sa simula, hindi agad exciting, kailangan ng disiplina, at ito ang ayaw ng marami. Pero tandaan, hindi exciting ang pagiging financially prepared. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan mo pala ito. Ngayon, kapag nabuo mo ng emergency fund, doon mo pwedeng pag-isipan ang regular na DCA. At oo, kasama rin dito ang Bitcoin at iba pang long-term asset. Kung naiintindihan mo ang risk, hindi ito shortcut sa pagyaman. Isa lang itong paraan para maging consistent sa pagbuo ng asset sa mahabang panahon. Kung isang lesson lang ang gusto kong tandaan mo, ito yun. Ang emergency fund, hindi kalaban ng investment. Siya ang bodyguard nito. Kapag may bodyguard ang investment mo, hindi mo siya basta-basta gagalawin. At doon nagsisimulang mabuo ang long-term wealth. Ngayon, ikaw naman. Kung may extra ka 1,000 ngayong buwan, paano mo ito hatiin? Comment mo dyan sa baba. Baka makatulong din ang idea mo sa iba pang mga viewers. At kung gusto mo pa ng mga simpleng usapan tungkol sa pag-iipon, investing, Bitcoin at tamang mindset sa pera, subscribe na dito sa akin channel. Marami pa tayong pag-uusapan. Game on!